Malalaking patak ng mga ulan ang unti-unting tumatama sa katawan ni Clarissa habang walang patid ang kanyang pagtakbo sa malawak at madilim na kabukiran ng San Jose. Maya-maya'y ang ginagawa niyang paglingon sa kanyang likuran kung saan nakikita niyang mabibilis ang hakbang ng mga paa ng isang lalaking alam niyang siya ang hinahabol. Halos manhid na ang paa niya sa bilis ng kanyang pagtakbo. Huwag lamang maabutan ng lalaking ilang metro na lamang ang layo sa kanya. Isang malakas na kidlat ang nagpahiyaw sa kanya. Dahilan ito kung bakit mabilis siyang nahawakan sa braso ng lalaking kanina pa siya hinahabol. Walang kakurap-kurap na nanlaki ang mga mata ni Clarissa nang matitigan niya ang mata ng lalaking karap niya ng mga oras na iyon. Malalim ang mga mata nitong nanlilisik na parabang isang leon na handang lapain ng kanyang nahuling makakain. Mabilis niyang binawi ang kanyang isang braso at nagtangka siyang tumakas mula dito. Ngunit sadya itong malakas at tila may nakadikit na bakal sa kanyang braso na dahilan kung bakit takot na siyang nagpupumiglas. Naghihiyaw siya. Mula sa ilang hakbang na pagkakaladkad sa kanya ng lalaki ay may nakakasilaw na ilaw ang suminag sa kanila sa di kalayuan. Biglang lumuwag ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki at mabilis na lumabas sa isang magarang sasakyan ang isang naka-uniforming lalaki na kung di siya nagkakamali ay ang driver ng kotse. Lalong nanlaki ang mga mata niya nang maglabas ng isang baril ang uniformadong lalaki at itinutok ito sa kasama niyang ng mga sandaling yun. Bitawan mong babaeng yan. Kung ayaw mong iputok ko sa iyo ang baril na hawak ko. Matigas na sad nito sa lalaking nakahawak pa rin sa kanyang braso at halatang natatakot din nang makita ang baril na nakatutok sa kanya. Walang ano'y binitawan siya ng lalaki. Isang segundo ang nakalipas at dahilan yun upang bahagyang humina ang kanina lang ay walang patid na tibok ng puso niya. At nang tuluyan nang mawala sa paningin nila ang masamang lalaki ay walang ano-ano'y nabuwal siya sa gitna ng daan at hindi na niya namalayan ang mga sumunod na nangyari. Mahihinang katok mula sa pinto ang gumising kay Clarissa. Bigla at mabilis ang pagtayo niya mula sa higaan kasabay ng pagluwa ng isang lalaki at babae sa pinto ng kwartong kanyang kinaroroonan. Bata pa ang mga ito at base sa kanyang nakikita ay halos kasing edad lamang ng kanyang pumanaw na mga magulang ang dalawang taong nasa harapan niya. "Are you okay, iha?" Tanong agad sa kanya ng babae na kasama ng lalaking nasa kanyang tabi. Ayos lang po ako." Medyo garalgal ang boses niya nang sagutin ng ginang. Kilala mo bang lalaking kasama mo kagabi na kinakaladkad ka habang nasa gitna kayo ng malakas na ulan? Sunod-sunod na tanong ng lalaki sa kanya. Isang matipid na iling lamang ang isinagot niya sa tanong ng lalaki at bigla ay bumalon ang mga luha sa kanyang mga mata. "Huwag ka nang umiyak." Tinabihan siya ng babae sa isang gilid ng kama na kinauupuan niya. "Magpahinga ka na muna kung gusto mo at di ka namin pipilitin na magkwento ng kung ano ang nangyari sa iyo kagabi." Dugtong pa nito sa kanya. Parang isang boses ng ina ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Lalo na nang yapusin ito ang buhok niya para bang isang nanay na pinapakalma ang kanyang anak mula sa pagkakaiyak. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap dahil sa isang katok mula sa pinto kung saan nagmula ang dalawang taong kausap niya ngayon. "Sir, ito na po ang pinahanda niyong damit. Saan ko po kaya ito maaring ilagay?" Ang tinutukoy nito ay ang ilang pirasong damit na dala-dala nito. "Pakibaba mo na lang sa kama ang mga dala mong damit, Yaya Ising." Utos ng lalaki sa babaeng may hawak na mga damit. Mabilis namang kumilos ang babae at inilapag nito ang mga dalang damit sa kanyang paanan. At saka siya nito sinulyapan pagkatapos bago tuluyang umalis ng silid. "Ito ang mga damit na maaari mong gamitin pamalit sa suot mo ngayon." Saad sa kanya ng babaeng katabi pa rin niya hanggang sa mga sandaling yun. Dahilan yun kung bakit saglit silang nagkatitigan ng babaeng kausap. Nakangiti ito sa kanya na para bang isang anghel at wala siyang ibang naisip na gawin kung hindi suklian ang maamo nitong ngiti ng mga oras na yun.
Nang maramdaman ng dalawang kasama niya sa kwarto na oras na upang kumain ay binilinan siya ng mga ito na pagkapaligo ay bumaba na upang makakain na rin siya ng umagahan. Hindi na rin nagpumilit ang mga ito na magtanong pa tungkol sa kung sino ang taong humahabol sa kanya kagabi na ipinagpasalamat naman niya. Hindi na niya gusto pang maalala ang nakakatakot na pangyayari sa kanya ng gabing yun. Lalo na at ang nangyaring iyon dahil sa paglayas niya sa bahay ng kanyang tiyahin. Wala na rin siyang mga magulang at kapatid, kaya ito na halos ang nagpalaki sa kanya at sa kalagayan niya ngayon, masasabi niyang tamang ginawa niyang pag-alis sa puder ng masama niyang tiyahin. Namamangha si Clarissa sa kwartong kanyang kinaroroonan ng mga sandaling yun. Malaki ito na halos triple sa kwartong kinakalakihan niya. At pagbungad niya sa banyo ay lalo siyang nagulat sa ganda ng itsura nito. Kompleto ang lahat ng kanyang kailangan sa paliligo mula sa tuwalya at mga sabon. Maging ang shower nito ay masaya niyang ginamit. Marahang isinara ni Clarissa ang pinto ng kwarto na kanyang pinanggalingan at nang lingunin niya ang kanyang lalakaran ay muli na naman siyang namangha dahil sa laki ng mga kwartong kanyang nadaraanan ng mga sandaling yun. Halos wala siyang ginawa kundi ang titigan ang mga bagay na nakikita niyang pababa sa isang magarang hagdan na gawa sa isang makintab na bato. Walang ibang maisip si Clarissa ng mga oras na yun kung hindi anong klaseng pamilya kaya ang nagkupkup sa kanya ng gabing yun. Napakayaman siguro ng mga ito. Lahat ng mga bagay na nakikita niya ay halos mamahalin at hindi niya maisip kung gaano ito kamamahal. Nang marating ni Clarissa ang dulong hagdan sa ibaba ay naghintay naman sa kanya ang isang babae na nakasuot ng katulad na uniforme ng babaeng naghatid sa kanya ng mga damit kanina lamang. Sumunod ka sa akin. Naghihintay na sila madam at sir sa hapagkainan. Bungad nito sa kanya at mabilis siyang sumunod sa babae hanggang sa marating nila ang isang malawak na dining area ng bahay. Bumungad kay Clarissa ang mahabang lamesa kung saan nakaupo ang dalawang tao na una niyang nakita kanina lamang. Sa kanang bahagi ng lamesa, kung nasa nakaupo ang babaeng nakausap niya, ay may katabi itong isang binatilyo na kung di siya nagkakamali ay wala pang 15 anyos at sa kabilang panig ng lamesa naman ay tatlong mga binatilyo ang kasunod na nakaupo at halos hindi nag-iiba ang mga edad at tsura ng mga ito. At sa palagay niya ay kasing edad lamang niya ang dalawa dito, samantalang ang isa ay kasing edad ng lalaking katabi ng ginang nakausap niya kanina. Habasit, itinuro ng lalaking nasa pinakagitnang upuan sa unahan ng mga bakanting upuan na maaari niyang upuan. Kasunod ng pag-upo ni Clarissa ay mabilis siyang hinainan ng plato at pinagsilbihan ng mga katulong na nasa gilid ng dining area. Naging parang isang piping lugar ang kinaroroonan nila Clarissa nang magsimula silang kumain at ni isang salita mula sa mga kasama niyang kumakain ay wala man lang siyang marinig at muntikan pa siyang mapatayo sa kinaupuan niya nang bigla ay may isang boses na nangibabaw sa lugar na yun. Dad, I need to go. Maikling paalam ng isang binatang sa kanyang ama. Hindi mo lang ba tatapusin ang pagkain mo? May himig na pagtatampo ang boses nito. May aayusin lang ako sa university, Dad. Matipid nitong sagot kay Don Fausto. Isang maluwag na ngiti ang isinukli ng ama sa kanyang anak at tuluyan na itong umalis pagkahalik sa pisngi ng kanyang ina. At nagpatuloy ang pagkain nila hanggang sa matapos silang lahat. Ay nagkanya-kanya ng tungo sa iba't ibang bahagi ng tahanan ang mga kasama niyang kumakain at ang tanging naiwan na lamang ay siya at ang babaeng nakausap niya kanina lamang. I want to apologize, Iha. Di man lang namin ikaw na ipakilala na maayos sa mga anak namin kanina. Masyado kasing occupied ang mga batang yun sa maraming gawain. You know what I mean? Mahabang paliwanag nito sa kanya. Okay lang po at saka aalis na din po ako mamaya, saad ni Clarissa sa kausap. Pagkatapos itong sambitin ng dalaga ay biglang nag-iba ang timpla ng mukha ng babaeng kausap ni Clarissa at kitang-kita ito ng kanyang dalawang mga mata. Talaga bang kailangan mo nang umalis? May pupuntahan ka ba kung sakaling aalis ka na? Sunod-sunod na tanong ng ginang sa kanya. Parang isang kidlat na tumama sa dalaga ang mga tanong na ibinato sa kanya ng kausap.
Saan nga ba siya pupunta? Kung sakaling alis na siya sa bahay na yun, wala na siyang babalikang bahay dahil pinalayas na siya ng kanyang nag-iisang tiyahin. Pagkatapos nitong maniwala sa anak nito na wala siyang ginagawa kundi ang makipagligawan sa mga lalaki, imbis na mag-aral siyang mabuti kagaya ng gusto nito. Ano na ang mangyayari sa kanya kaya? Paano kung makita siya ng lalaking humabol sa kanya kagabi at pagtangkaan siya ng masama na naman ito? Bigla ang kaba ang namutawi kay Clarissa ng mga isiping yun at nangiwi na lamang siya habang bahagyang sinulyapan ang babaeng kausap niya ng mga oras na yun. Wala kang masabing lugar kung saan ka tutuloy kung papayagan kitang umalis dito, right? Baka mapahamak ka naman kung alis ka sa puder namin na walang kasiguraduhan kung saan ka mapapadpad. Paliwanag ng ginang kay Clarissa. Kahit gustuhin ko man po na manatili dito, hindi po maaari. Ano na lang po ang sasabihin ng mga pamilya o kasama niyo dito sa bahay, mga anak niyo po. Hindi niyo naman po ako kamag-anak para kupkupin. Mabilis na nangilid ang mga luha sa mata ni Clarissa pagkatapos nitong masambit ang mga katagang yun ng ginang nakausap. It's okay, Iha. My husband told me that you can stay in our house as long as you want. At kung makakahanap ka na ng matutuluyan mo at gusto mo na talagang umalis dito, hindi ka namin pipigilan. Hinawakan ng ginang ang isang kamay niya at saka pinisil ng magaan na para bagang nakikiusap na wag na siyang umalis sa bahay na yun. Doon na tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina pa pinipigil ni Clarissa na ilabas. Sa pangalawang pagkakataon, nararamdaman niya na may mga nagmamalasakit sa kanya katulad ng kanyang yumaong ina. At kahit pala puro hindi magagandang bagay ang mga pinagdaanan niya, ay pwede pa rin palang magkaroon ng masayang bahagi ang kanyang buhay na isa sa loob na lang ni Clarissa at masayang masaya siya habang kausap ang ginang na ngayon ay nakagaan ang loob na niya kahit saglit pa. O saglit na oras pa lamang niya itong kausap. Ang swerte mo, Day. Tapik ng isang katulong sa braso ni Clarissa na ikinagulat naman ng dalaga. Ako? Bakit ako naging maswerte? Tangang tanong ni Clarissa dito kaharap ang iba pang mga katulong sa malaking bahay na kinaroroonan niya. Ay loka, hindi mo ba alam kung bakit? Alam mo bang walang anak na babae ang mga amo namin? Nakita mo ba yung mga gwapong lalaki na kasama nilang kumain kanina? Tanong nito sa kanya. Isang maikling tango ang sagot ni Clarissa sa kausap, sabay lagok ng isang baso ng tubig na hawak-hawak. Yung apat na mga lalaki na yon, anak lahat yun ni Sir at Madam. At ang swerte mo kasi, nakagaanan ka kagad ng loob ng amo naming babae. Isipin mo yun, pinatira ka nila dito agad-agad. Di makapaniwalang pahayag ng kausap ni Clarissa. Aalis din naman ako dito kapag nakahanap na ako ng matutuluyan. Medyo nahiyang pagtatanggol ni Clarissa sa sarili. Ano ka ba? Hindi ka naman namin pinapaalis ha. Ang sabi ko nga, sa'yo ang swerte mo kasi ay silang tumulong sa'yo at pinatira ka pa nila dito. Oo nga naman, sigunda ng isang katulong na halos kaedara na lang niya. Alam mo kasi dahil siguro sa walang anak na babae sila Madam, kaya parang malapit siya sa mga babaeng kasing edad ng mga anak niya, paliwanag nito sa kanya. Kaya ikaw, magpakabait ka. Dito malay mo, hindi ka nila paalisin at hayaan ka nila na dito tumira katulad ni Lady. Itinuro nito ang kasing edad niyang babae na nakasuot din ng uniforming pangkasambahay. Oo naman, wala naman po akong gagawin na hindi maganda, lalo na nakikitira lang ako dito, paninigurado ni Clarissa sa mga kausap. Sa mahigit isang oras na pakikipagkwentuhan ni Clarissa sa mga katulong ng bahay na tinutuluyan niya, may mga nalaman siyang ilang mga bagay tungkol sa pamilya na tumulong sa kanya. Mayaman pala talaga ang mag-asawang tumulong sa kanya base sa kwento ng mga ito sa kanya. Mayroong mga negosyo ang mag-asawang De La Cruz dito sa bansa pati sa abroad. At hindi na nga lang daw mabilang ni Ate Leia kung ilang beses umalis ang mag-asawang yun para pumunta ng ibang bansa para ayusin lang ang kanilang mga negosyo doon.
Tapos yung mga anak daw ng mga ito ay independent. Kahit wala silang mama at papa sa loob ng isang linggo, hindi naman sila nag-aaway-away o ano paman. May pagmamalaking kwento sa kanya ni Leia at lahat naman daw ng mayroon ang mag-asawang De La Cruz ngayon ay dahil pinagpagura nila mga yun. Mabait daw talaga ang mag-asawang yun, lalo na sa katulad niya. Kaya lang, yung dalawang anak daw na kambal ng mga ito ay medyo hindi kasundo ng mga tagapagsilbi sa mansyon. Malayo daw ang loob ng mga tagapagsilbi sa dalawang anak nila na kambal na sina Jude at Jake. Pero yung panganay daw na anak nila na sina Senyorito David at pangalawa si Senyorito Hans, mababait daw ang mga ito at tanging ang mga ito lamang ang kasundo nila sa mga anak na mag-asawang De La Cruz. Bigla'y naisip ni Clarissa na saglit ay napagmasdan niya ang mga lalaking anak na mag-asawa at nakita niya ang dalawang lalaki ay halos magkamukhang magkamukha pero hindi sila identical twins ayon kay Ate Leia. At binilinan pa siya nito na kung gusto niyang matahimik ang pananatili niya sa mansyon, ay wag na wag daw siyang lalapit sa dalawang senyorito na kambal. Dumistansya na lang daw siya, payo nito sa kanya. Lumipas ang mga araw at tila ba isang estranghero pa din si Clarissa sa mga anak na mag-asawang tumulong sa kanya. Lubos ang pasasalamat niya at napakabait ng mga ito sa kanya at nung isang araw nga ay kinausap siya ng mansinsina ng mga ito at ikinagulat niya ang sinabi ng mag-asawa sa kanya. Clarissa, sambit ng Ginoo sa kanya. Sir, bakit po? Takang tanong niya dito. Nag-uusap kami na mag-asawa tungkol sa anong pwedeng mangyari sa iyo habang nasa puder ka namin. Pagpapatuloy nito, gusto ko sana naming ampunin na mag-asawa, saad ng ginang sa kanya. Po, hindi makapaniwalang tanong ni Clarissa sa dalawang kausap niya. You heard me right, Clarissa. Gusto ka naming ampunin para maging anak na babae namin. Isang maikling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang tatlo at hindi agad nakasagot si Clarissa sa dalawang kausap niya dahil na din sa kabiglaan. Pero sa huli ay naisip pa rin ni Clarissa ang tamang dapat na gawin. Sir, ma'am, patawarin niyo po ako kung hindi ko po kayo mapagbibigyan sa gusto niyo kahit na malaki ang utang na loob ko sa inyo. Paliwanag ni Clarissa, mayroon po kayong mga anak at ayoko po na ano ang isipin nila sa akin kung sakaling tanggapin ko ang ino-offer niyo. Nawala ang kanina lang ay pagkasabik ng mga ito nang marinig ang kanyang desisyon pero nakita rin niya ang pagngiti ng mga ito pagkatapos niyang magsalita. Naintindihan ka namin, Clarissa, pero sana kahit na hindi mo tanggapin ang ino-offer namin sa iyo, sana man lang kahit na dito ka na lang tumira at pag-aaralin ka na lang namin para kahit papano ay makatulong kami sa iyo, iha. Suggestion ni Don Fausto at hinawakan pang balikat niya. Ibig humagulhol ni Clarissa ng mga oras na yon at yakapin ang dalawang taong nasa kanyang harapan. Ano ang ginawa niya sa mga ito upang itrato siya nito ng ganito kabuti? Wala siyang ibang ginusto kung hindi ang makatapos ng pag-aaral at hindi siya makapaniwala na mayroong maaring tumulong sa kanya sa katauhan ng dalawang mabubuting tao na kumupo sa kanya. Halos manlabo ang mga paningin ni Clarissa sa mga luhang dumaloy sa kanyang mga mata at kitang-kita ng dalawang kausap niya ang kanyang kaligayahan ng mga oras na yun. At hindi na siya nag-isip pa at nilapitan at niyakap niya ang mag-asawa at saka nagpasalamat ng buo dahil sa kabutihan ng mga ito. At nang matapos na ang kanilang pag-uusap ay binilinan siya ng mag-asawa na kung anuman ang marinig at sabihin ng mga anak nila ay wag na lang pansinin at mahigpit na daw nilang binilinan ang mga ito tungkol sa gusto nilang mangyari sa kanya. Clarissa, ano ka ba? Bakit di ka pumayag na ampunin nila madam at sir? Pagkakataon mo na yun, ano ka ba? Mayroong panghinayang na saad ni Leia sa kanya na siyang punong mayordoma ng bahay. Ate Leia, nakakahiya naman kasi kung tatanggapin ko ang gusto nilang mangyari. Paano yung mga anak nila? Baka mamaya magalit pa sa akin mga yun at nakisawsaw pa ako sa pamilya nila. Pagpapaliwanag niya sa mga ito. Sa bagay, baka nga maging problema mo pa yun kung sakali, di ba? Saka pag-aaralin ka naman daw, di ba? Okay na yun. Ito nga si Lady, pinag-aral din dati habang nagtatrabaho, kaya lang ay walang tiyaga ang isa na to.
May panghinayang ang tinig nito, sabay sulyap sa dalagang seryosong nagpupunas ng mga plato. Ate Leia naman, alam mo na, mahina ang ulo ko sa mga pinag-aaralan sa eskwelahan, kaya gustuhin ko man na mag-aral. Katulad ni Clarissa, baka sa huli ay hindi ko na rin matapos ang aking pag-aaral at mahiya lang akong humarap sa kanila. Yan nga ang problema nating mga kasambahay, mahihinang loob, kaya iilan lang sa mga kabaro natin ang sumusubok na umiba ng landas, paliwanag ng isa pang katulong na para bagang may malalim na pinaghugutan sa bawat sinasabi nito. O siya, tama na yan, at baka magkaiyakan na naman tayo nito ha, hindi naman tayo manonood ng mga Korean drama. Pagpuputol ni Leia sa kwentuhan nila, bahagya ay nakaramdam ng saya si Clarissa dahil sa mga napag-usapan nila ng mga kasamahan niya, lalo na puro biruan ng mga ito na para bang walang mga iniindang mga sari-saring problema sa buhay. Nabitawan ni Clarissa ang hose na hawak-hawak nang bigla ay may isang boses ng lalaki ang narinig niya sa kanyang likuran. Ay, kalabaw, sambit ni Clarissa. Let's talk. Pautos na saad nito sa kanya. Kinakabahan man ay mabilis na sumunod si Clarissa sa lugar na tinungo ng binatang lalaki na kausap niya na kung di siya nagkakamali ay ang panganay na anak nila Sir Fausto at Madam Sandra. I don't know what's your plan of staying here despite of rejecting my parents offering to you. Agad ay pahayag nito sa kanya habang nakahawak sa bewang nito. Sir, pasensya na po kung hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa bahay niyo. Nahihiyang paumanhin niya dito. So, what's your plan of staying here? Tanong ulit nito sa kanya. Pero bahagyang humina at mahinahon ang pagkakatanong nito sa kanya. Sinabi po kasi ni Sir Fausto at ng mama niyo na pag-aralin nila ako habang nagtatrabaho ako dito sa bahay niyo at tinanggap ko po ang offer nila dahil gusto kong makatapos ng pag-aaral. Matapat niyang sagot sa binata. Okay, at least now I knew your place in this house. Saglit itong tumitig sa kanya na para bang binabasa ang nasa isipan niya. And for your own sake, huwag mo na lang pansinin ang mga kapatid ko. Kung mayroon ka mang madidinig sa kanila sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay biglang nagsalubong ang kanilang mga mata. Napakaamo ng mukha ng kanyang kausap at halos magmukhang kape at gatas ang kanilang mga balat kapag pinagtabi silang dalawa. Halatang mapili ito sa pagkain dahil medyo balingkinita ng katawan nito na sakto lamang sa matangkad nitong pangangatawan. Mula sa kinatatayuan niya ay kitang-kita niya ang mapuputi nitong mga ngipin nang bahagya itong umiti sa kanya at rumihistro ang isang dimples sa pisngi nito na lalong nagpagwapo sa paningin niya. Sa isang iglap ay naglaho ang kausap ni Clarissa na sa pagkakatanda niya ay David ang pangalan. Mukhang mabait naman ito base sa pakikipag-usap nito sa kanya. Pero sa tingin niya ay di dapat siya magpakakampante dahil wala naman siyang lugar sa bahay na yun kung tutuusin at gagawin na lang niya ang lahat upang masuklian ang mga ginawang kabutihan ng mag-asawang kumupkup sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan at naging panatag na rin ang loob ni Clarissa sa bahay na tinuturing na rin niyang pangalawa niyang tahanan. Lahat ng mga katulong ay nakagaanan niya ng loob, pati ang mag-asawang Sir Fausto at Madam Sandra ay tuwang-tuwa rin lalo na at pinagbubuti niya ang kanyang pag-aaral kahit na pinagsasabay niya ang pagtatrabaho sa bahay pagkatapos niyang mag-aral. At maraming taon ang lumipas at sa wakas ay nakapagtapos na ng pag-aaral sa kolehiyo si Clarissa. Base sa sinasabi sa kanya na mag-asawang tumulong sa kanya ay mabuti raw kung ang kukunin niyang kurso ay may kinalaman sa negosyo para madali siyang maipasok ng trabaho at sa mga negosyo ng pamilya De La Cruz at sa kabutihang palad ay nakapagtapos nga siya ng kolehiyo at kinuha ang kursong Bachelor of Business Administration. Kakaiba pala ang pakiramdam, Ate Leia, kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Nakangiting kwento ni Clarissa sa naging parang ate niya sa bahay na yun na halos ilang taon. Masaya kami para sa'yo, Clarissa. Ang sakin lang, sana'y huwag ka sanang magbabago kahit na nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Baka kasi mag-iba ng tingin mo sa amin dahil hindi na tayo katulad ng dati. May bahid ng lungkot na saad nito sa kanya.
Ate Leia naman, hindi mangyayari yun, no? At walang magbabago kahit kailan. Ako pa rin ito, kahit na nakapagtapos na ako ng pag-aaral, paniniguro niya rito. Halatang masaya ito sa narinig mula sa kanya at lumuwang ang pagkakangiti nito sa kanya na kanina